Welcome sa Mia Sofia Movie Recap. Ang pelikulang ibubuod natin ngayon ay tungkol sa muling pagbabalik sa isa sa pinakakilalang nilalang sa sci-fi na pelikula, ang halimaw mula sa ibang planeta na kilala bilang pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang alien stasis pod na ito, nang bigla itong bumukas ng mag-isa, na nagbuga ng makapal na usok. Nagulat at mabilis nilang tinanggal ang takip ng stasis pod, na nagpapakita ng kakaibang aparato sa loob na dahan-dahan na tumataas. Lumapit ang isang siyentipiko at sinimulang iskan ang device gamit ang mga instrumento ngunit walang nakitang kakaiba. Nag-espekula ito na ang aparato ay tila sa isang dormant state, nang biglang ang nakakatakot na aparato ay mabilis na nakakabit sa braso ng siyentipiko at pagkatapos ay kumalat sa kanyang buong katawan. Sa isang kisap mata, natakpan siya nito ng buo, na bumuo ng isang buong suit ng high-tech na baluti. Sa bawat balikat ay dalawang malalaking kanyan, na may kakayahang magpaputok ng 6 na infrared beam ng sabay-sabay, na nagtatarget sa mga kaaway sa paligid niya. Ito ay maliwanag na ito ay isang maraming nalalaman na baluti, na pantay na may kakayahan sa opensa at depensa. Ang napakalakas na suit ay ang pinakabagong teknolohiya na binuo ng Predators. Ngunit bakit ito nahulog sa mga kamay ng tao? Hindi nagtagal, sa malawak na kalawakan ng kalawakan, dalawang dayuhan na sasakyang pangkalawakan ang naghahabulan. Ang piloto ng hinahabol na spaceship, na napagtanto ang katakot-takot na sitwasyon matapos tamaan ng isang pagsabog, ay mabilis na nagpakawala ng isang yellow ring na nagbukas sa isang spatial rift. Agad na nakatakas ang spaceship at naiwan ang humahabol at huminto sa isang lugar nang nawala ang target. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumitaw ang spaceship na nakakompleto sa pagtalon sa kalawakan, na bumagsak sa isang artificial na satellite at nalaman na ang destinasyong pagtakas nito ay ang Earth. Ang spaceship ay pumasok sa atmosfera, na sinusundan ng makapal na itim na usok, habang ito ay dumausdal sa mga tuktok ng bundok. Malubhang napinsala ang katawan ng spaceship, kaya nawalan ito ng kontrol. Sa loob ng cockpit ay nakaupo ang isang tumakas na Predator, na mahinahong nagpapatakbo ng mga kontrol. Pagkatapos ay inilabas niya ang mini-controller ng ship at ikinabit sa kanyang arm guard bago naglakad patungo sa escape pod. Ang isang close-up na kuha ng stasis pod ay nagpapakita na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya hinahabol. Sa pagpasok ng Predator sa escape pod, agad itong humiwalay sa ship. Ang out-of-control na spaceship, dala ang stasis pod, ay nagpatuloy sa paglalakbay nito at hindi alam ang patutunguhan. Nang gabing yun, sa isang liblib na kagubatan sa bundok, ang sniper na si Quinn at ang kanyang koponan ay nasa isang misyon upang pumatay ng isang pinuno ng kaaway. Habang siya ay kumikilos, napansin niya ang isang hindi kilalang bagay na lumilipad patungo sa kanila sa kalangitan. Nag-aalala tungkol sa pagkabigo ng misyon, binaril at pinatay ni Quinn ang pinuno ng kaaway ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na sandali, ang escape pod ng Predator ay bumagsak sa isang signal tower at pagkatapos ay patungo sa koponan ni Quinn. Ang pag-crash ng escape pod ay pumatay ng maraming sundalo ng Special Forces, ngunit ang maswerteng si Quinn ang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang bangin. Makalipas ang ilang sandali, maingat na nilapitan ni Quinn ang mga bangkay dala ang kanyang baril. Pagdating sa site, may nakita siyang berdeng likido. Lumabas na ang Predator at isang kakaibang maskara sa sulok ang nakakuha ng atensyon ni Quinn. Habang kinukuha niya ang maskara para siyasatin, biglang dumating ang kanyang mga kasamahan na ikinagulat niya. Pagkatapos ay inilagay ni Quinn ang maskara sa kanyang backpack, na nagbabalak na ibalik ito bilang ebidensya. Pagkatapos ay natuklasan niya ang isang gauntlet, at dahil sa pag-uusisa, isinuot niya ito. Sa kanyang pagtataka, ang gauntlet ay automatikong kumapit sa kanyang braso. Bigla silang may narinig na ingay mula sa malayo. Habang sila ay nag-iimbestiga, isang bangkay ang nakabitin ng patiwarik, na malagim na pinutol. Agad itong nakilala ni Quinn bilang isa sa kanyang mga kasamahan. Habang siya ay naguguluhan, ang nakabalabal na Predator ay lumitaw sa tabi ng bangkay. Nagpaputok si Quinn at ang kanyang kasamahan sa koponan, ngunit napakabilis ng Predator para tamaan. Ang Predator ay nagpatuloy sa opensa, ginamit ang shoulder cannon at pinatay ang kasamahan ni Quinn sa isang shot. Pagkatapos ay tumalon ang Predator mula sa puno, handa nang bawiin ang kanyang kagamitan. Sa kritikal na sandaling ito, na-activate ng gauntlet ang defense mode nito. Sa pagpapaputok ng dart, ang Predator ay malubhang nasugatan, na agad na bumagsak sa lupa. Inakala ni Quinn na sa wakas ay patay na ang alien monster, ngunit biglang minulat nito ang kanyang mga mata. Sa sobrang takot, kinuha ni Quinn ang kanyang backpack at nagmamadaling umalis. Sa kanyang pagtakas, nakita ni Quinn ang isang helicopter na patungo sa crash site ng escape pod.
Sa sandaling ito, ang gauntlet sa kanyang braso ay nagsimulang kuminang, na naglalabas ng isang maliit na metal na globo. Wala nang panahon si Queen para mag-imbestiga pa. Hinawakan niya ang globo at mabilis na tumakas sa eksena. Pagkatapos ng isang gabing pagtakbo, dumating si Queen sa isang maliit na bayan. Pumasok siya sa isang bar, naglagay ng AK mula sa kanyang baywang, tinakot ang iba pang mga parokyano, at hiniling sa bartender na ipadala ang kanyang backpack sa bahay. Ang bartender na ayaw ng gulo ay tumanggi. Pero sa pagtalikod niya, biglang nawala si Queen. Nagtaka ang bartender, at nang naramdaman ang pagtapik sa kanyang balikat, na ikinagulat niya. Ito ay lumabas na ang maliit na globo ng metal ay maaaring gumawa ng isang tao na hindi nakikita. Pagkatapos ay inilagay ni Queen ang address sa bulsa ng bartender at iniabot sa kanya ang backpack. Sa takot, ang bartender ay hindi na nangahas na magprotesta at masunurin na sumang-ayon na ipadala ang pakete para kay Queen. Maya-maya lang, umalangaw ang mga sirena ng pulis sa labas, dahilan para nervyusin at ilagay ni Queen ang bola sa isang baso at nilamon ito sa isang lagok. Di nagtagal, ang mga tauhan mula sa isang alien research facility ay dumating sa pinangyarihan, mabilis na nagsimula ng isang masusing paghahanap. Ang pinuno ng koponan na si William ay nagutos na makuha ang malubhang na sugatan na Predator. Inaresto ng militar si Queen, na nagnanais na magsagawa ng cerebrospinal fluid extraction upang mabura ang kanyang memorya. Si Queen ay isinakay sa isang sasakyang pangtransportasyon kasama ang iba pang may access sa classified information. Nakipag-ugnayan ang alien research facility sa kilalang biologist na si Casey, na nag-imbita sa kanya na sumali sa pagsisiyasat ng Predator. Sa sasakyan, nalaman ni Casey sa unang pagkakataon na 36 na taon na ang nakalipas mula noong unang matuklasan ng mga tao ang Predator noong 1987. Mula nang mag-global warming, naging madalas ang pakikipagtagpo ng mga tao sa Predator. Pagkatapos ay dinala si Casey sa isang alien research base, kung saan siya at ang kanyang escort ay sumakay ng elevator pababa sa isang underground research lab. Sa pagtataka ni Casey, isang buhay na Predator ang nakahiga sa research table. Sa kabila ng kilalang panganib ng Predator, itinali lang ito ng mga tao ng ilang sinturon nang walang anumang makabuluhang hakbang sa seguridad. Pagkatapos ng isang maikling masusing proseso ng pagdidisinfekta, sumunod si Casey sa lab. Ang Predator ay malalim na tahimik. Nang malapitang tingnan ni Casey ang Predator, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na totoong umiral ang mga dayuhan, at hindi niya sinasadyang ipahayag ang kanyang paghanga. Upang matuklasan ang mga lihim ng Predator, nagsagawa sila ng 10 genetic na pagsusuri, na natuklasan na ang Predator ay naglalaman ng mga gene ng tao, na nag-iwan sa kanila ng parehong nagulat at naguluhan. Ang layunin ng pag-imbita kay Casey ay upang matukoy kung may nanakit sa Predator, ngunit kung isasaalang-alang ang napakalaking build ng Predator, malamang ay wala. Sa kanyang pagsusuri, napansin ni Casey na may mali. Nawawala ang gauntlet at maskara ng Predator. Pagkatapos ng karagdagang pagtatanong, nalaman niya na si Queen ang unang taong nakipag-ugnayan sa Predator. Hiniling ni Casey na makipag-usap sa kanya, kaya ang sasakyang pangtransportasyon ay lumihis patungo sa pasilidad ng pananaliksik. Nagbibiroan ang mga nakakulong sa sasakyan, at nang tanungin kung bakit siya inaresto, sinabi ni Queen na nakakita siya ng isang dayuhan, na walang naniniwala. Akala nila ay baliw si Queen, wala silang kamalay-malay na may papalapit na sakuna. Samantala, dumating sa kanyang tahanan ang pinadalang kagamitan ng Predator ni Queen. Ang kanyang asawa ay nasa labas, kaya ang pakete ay natanggap ng kanyang math prodigy na anak na si Rory. Nang bumalik ang kanyang ina, hindi binanggit ni Rory ang pakete. Palihim niyang binuksan ito at hindi nagtagal ay natuklasan niya ang napakalaking helmet at isang gauntlet sa loob. Dahil sa kuryosidad, inilagay ni Rory ang gauntlet sa mesa at sinimulan itong laruin, na aksidenteng na-activate ang mini-controller ng spaceship. Kinuha niya ito at sa kanyang pananaliksik ay hindi niya sinasadyang na-activate ang system ng komunikasyon ng alien. Sa sandaling iyon, isang alien spaceship ang pumasok sa isang space rift at lumitaw. Ang ultimate Predator sa loob ng ship ay nakalock sa target at agad na na-activate ang cloaking mode ng ship. Si Rory, isang sobrang henyo na may autism, ay tinabig at kumalat ang mga piraso ng chess sa sahig. Kaya niyang ibalik ang lahat ng mga piraso ng chess sa kanilang orihinal na posisyon dahil sa kanyang mataas na IQ. Nang i-activate niya ang controller ng spaceship sa gauntlet, sinimulan niya itong laruin na parang game console. Nasasagap nito ang ultimate Predator sa spaceship, dahil agad nitong itinuro ang lokasyon ng Predator. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang spaceship, nakita ito ng radar ng militar ng US. Isang kakaibang elemento at isang segundo na nasa radar, at ang sumunod, ito ay nawala sa manipis na hangin.
Ang Space Defense Commander ay nakaramdam ng isang bagay na may mali, kaya nagpadala ng 2 fighter jet upang mag-imbestiga, na halos bumangga sa may cloaked spaceship. Sa kabutihang palad, ang mga piloto ay tumugon sa oras, makitid na umiiwas sa dayuhang spaceship. Ang mga jet fighter pagkatapos ay tumalikod at nagpaputok ng missile sa alien ship ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang alien ship ay nag-activate ng shield nito, na naging dahilan upang ang human missile ay hindi maging epektibo, na ikinagalit ng Ultimate Predator. Kaswal na nagpaputok ng 2 ion cannon ang spaceship, na agad na sinira ang mga fighter jet ng US. Matapos ang nabigong pagharang, napagtanto ng Space Defense Commander na ang spaceship ay maaaring patungo sa research facility at ipinadala ang impormasyong ito kay Williams. Nang malaman ito, agad na pinatunog ni Williams ang pangalawang alarma ng base, nang hindi niya alam, nagising nito ang natutulog na Predator, at isang madugong labanan ang nalalapit. Ang isang malapit na mananaliksik ay nagmamadaling sinubukan na pigilan ang Predator ngunit nakagat siya sa braso, nang makitang nawawalan na sila ng kontrol sa Predator, si Leader Williams ang unang tumalikod at tumakbo. Iniwan ang mga mananaliksik sa gulo, agad na nakalaya ang Predator at walang makapigil sa kanya. Mabilis na nagpaputok ang mga security ngunit ang nagising na Predator, tulad ng isang Green Reaper, ay hindi tinatablan ng kanilang mga pag-atake. Ang sumunod na segundo, ang mga tauhan ng seguridad ay itinapon sa mesa ng pananaliksik. Lubos silang nalampasan ng Predator at naghagis ng dart at pagkatapos ay walang pakialam na umalis. Kinuha ni Casey ang isang sample ng dugo ng Predator sa gitna ng kaguluhan at tumakas patungo sa exit. Gayunpaman, kinailangan niyang maghubad para magdisinfekta bago buksan ang pinto ng system, kaya tumakbo siya pabalik sa isolation chamber para sa full body disinfection. Matapos harapin ang seguridad, narating ng Predator ang equipment bay upang kunin ang kanyang gamit, ngunit ang pagtuklas sa kanyang maskara at gauntlet na nawawala ay pumuno sa kanya ng galit. Sa sandaling iyon, sumilip si Casey, at agad siyang napansin ng Predator. Matapos maisuot ang natitirang kagamitan, dahan-daang lumapit ang Predator. Nang makita ang hubad na si Casey, biglang nakaramdam ng kirot sa puso ang Predator, at tumalikod siya. Pilit niyang binuksan ang pinto ng disinfection room at lumabas. Kinuha niya ang isang assault rifle mula sa isang gwardya at mabilis na tinapos ang papalapit na mga kaaway. Pagkatapos ay natagpuan niya ang base na may nakaimbak na maskara sa isang sulok at agad itong isinuot, pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang sariling maskara sa malayo. Pagkatapos ng pag-scan, itinuro niya ang lokasyon ng kanyang natitirang gear, dahil ang pinakamahalagang bagay ay nasa sasakyang pangkalawakan. Kung wala ang spaceship controller, hindi niya mahahanap ang spaceship. Sabik na kunin ang artifact sa loob ng spaceship, mabilis siyang nakatakas sa bubong. Si Queen, mula sa sasakyang pangtransportasyon, ay nasaksihan ang eksenang ito, na naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang mga kasama. Hinikayat ni Queen ang mga retiradong sundalo sa sasakyan na magrebelde at pabagsakin ang alien. Ang mga retiradong sundalong ito, na naiintriga sa kanilang unang pakikipagtagpo sa isang dayuhan, ay sabik na sumama sa plano. Gumawa sila ng diversion para akitin ang mga gwardya, habang ang iba ay naglunsad ng snake attack mula sa likuran. Mabilis na napagtagumpayan ng bihasang grupo ang mga gwardya at hinabol ang Predator. Samantala, tinutugis din ni Casey na armado ng tranquilizer gun ang tumatakas na Predator. Sa sandaling iyon, umuungal sa itaas ang alien spaceship at human fighter jet. Nang makita ito, ang Predator ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis. Kasama si Casey sa mainit na pagtugis, ang Predator ay tumalon at gumulong sa lupa, habang si Casey ay tumalon papunta kay Queen at sa sasakyan ng isa pa. Nang makita ang Predator sa unahan, sumandal si Queen sa pintuan ng kotse at nagpaputok ng baril. Dahil sa inis, gumanti ang Predator sa pamamagitan ng paghagis ng dart na ikinasabog ng gulong ng sasakyan. Agad na nawalan ng kontrol ang sasakyan, at aksidenteng nabaril ni Casey ang sarili sa paggamit ang tranquilizer. Bumagsak sa lupa, ang iba ay mabilis na tumakbo patungo sa mga motorsiklo, habang ang na-stranded na si Casey ay natuklasan ng papalapit na mga sundalo. Kasunod ng utos ni William na patayin ang mga saksi at kunin ang sample, naghanda ang mga sundalo na barilin si Casey. Sa sandaling iyon, dumating si Queen sakay ng isang motorsiklo, pinatumba ang mga sundalo at nakatakas kasama ang napatahimik na si Casey. Samantala, tumalon ang Predator sa isang truck, at napatingala ang mga sundalo. Isang matalino na talim ang biglang itinapon, at ang Predator, na nagpapakita ng katalinuhan nito, ay mabilis na inalis ang lahat ng nasa truck. Lumingon ang driver at nagtanong kung okay ang lahat, kung saan ang Predator na humawak sa braso ng isang sundalo, ay mapanlin lang na tiniyak sa kanya na okay ang lahat. Kaya't ang Predator ay sumakay sa labas ng pasilidad ng pananaliksik.
Kasabay nito, matapos sirain ang mga fighter jet, itinago ng Predator ang kanyang spaceship ng malalim sa mga bundok. Nagpadala siya ng 2 Predator Hounds upang bantayan ang Rogue Predator. Sa hotel, ang isang naka-recover na si Casey ay nanindigan tungkol sa paghihiwalay ng mga paraan sa grupo ni Quinn, ngunit binalaan siya ni Quinn na hindi siya pababayaan ni Williams mula sa research lab para sa pagnanakaw ng sample. Nang marinig ito, nagpasya si Casey na sumama sa kanila, at ipinaliwanag niya saglit ang mga pangunahing kaalaman ng Predator. Nang pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang, binanggit ni Casey na parang may hinahanap ang Predator na nawala sa kanya. Agad na napagtanto ni Quinn na ito ang maskara at gauntlet. Nagkataon na Halloween noon, at binalak ni Rory na isuot ang maskara habang nag-trick or treat. Pagkatapos magsuot ng maskara, nakita ni Rory ang isang video ng isang nilalang na hindi pa niya nakita, bago mag-inject na may misteryosong sangkap. Sa pag-iniksyon, ang nilalang ay naging mas malaki at mas malakas. Bagamat hindi naintindihan ni Rory ang kahalagahan nito, nang umuwi si Quinn, hindi niya mahanap ang kanyang anak at ang pakete ay nabuksan at ang laman nito ay nawawala. Nang mapagtanto na lumalala ang sitwasyon, ipinaliwanag ni Quinn ang sitwasyon ng Predator sa kanyang asawa at humingi ng tulong upang mahanap ang kanilang anak. Ngunit ang pagbanggit sa nakamamatay na Predator ay nag-alinlangan sa grupo. Aalis na mag-isa si Quinn, at pagkatapos ng maikling pag-alinlangan, nagpasya ang grupo na tulungan siya. Samantala, si Rory na nakasuot ng maskara at gauntlet, ay handang magpakitang gilas sa Halloween ngunit kinutya ng isang kalapit na bata na tinawag siyang Freak. Hindi pinansin ang panunuya, pumunta si Rory sa isang bahay para humingi ng candy ngunit tinalikuran. Ang mga lasing na nakatira sa bahay ay hindi lamang tumanggi na magbigay ng candy kundi binato pa ang maskara ni Rory. Ito ay hindi sinasadyang na-activate ang self-defense system ng maskara, na nagpaputok ng isang plasma shot na naging sanhi ng pagkasira ng bahay. Nakuha agad ng malakas na pagsabog ang atensyon ni Quinn. Nang makita ang gulo na dulot niya, mabilis na itinapon ni Rory ang helmet at tumakbo sa isang bakanteng palaruan. Sa dilim, 2 Predator Hounds na may dreadlocks ang lumitaw. Sa paghahanap sa kanila, buti na lang at dumating si Quinn at ang iba pa sa tamang oras. Pagkabunggo sa isa sa mga aso, si Quinn ay nagmamadaling lumabas, pinagtanggol ang kanyang anak at nagpaputok. Ang iba pang mga veterano ay sumali sa lalong madaling panahon, ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay bumuo sa kanilang hindi magandang pagpasok, at agad nilang sinalakay ang mga alien na aso. Ang Predator Hounds ay napakatigas. Maging ang mga grenade launcher ay nahirapan silang patayin. Hindi nagtagal ay naubusan ng bala ang sandata ni Quinn kaya itinapon niya ito at tumakbo. Walang humpay na hinabol siya ng Predator Hound. Nang malapit na siyang mahuli nito, hinagis ng isang kasamahan sa koponan ang isang grenade launcher kay Quinn. Mabilis na nagpaputok ng granada si Quinn sa bibig ng aso sa malapitan, tumalon ang desperadong aso, ngunit hindi ito nailigtas ng makapal na balat nito mula sa pagsabog, at naputol ito. Ang isa pang Predator Hound ay nasa ilalim din ng matinding pag-atake mula sa koponan. Si Williams ay sumalakay mula sa likuran, at bagamat hindi niya ito pinatay, ang utak ng aso ay malinaw na nasira, na iniwan itong nataranta at nalilito. Habang pababa sila ng kanilang pagbabantay, biglang bumaba ang Predator mula sa itaas. Paglapag sa bus sa likuran nila, ang driver ay natakot at inilabas ang kanyang ulo, ngunit sinunggaban lang ng Predator na parang isang maliit na hayop na naka-intro, na sinundan ng Predator na nagpaputok ng baril sa sasakyan. Ang pagsabog ay isang babala sa lahat, upang mapadali ang komunikasyon. Gumamit pa ang Predator ng Human Sign Language, na nagpapahiwatig na dapat nilang ibaba ang kanilang mga armas. Sa sandaling iyon, ang isang kasamahan sa koponan ay nagkaroon ng seizure, umakit sa atensyon ng Predator, sinamantala ang pagkakataon. Nagpaputok si Quinn at nailigtas ang bihag. Pagkatapos ay dinala niya ang lahat sa isang kalapit na paaralan para kanlungan. Nang makarecover ang Predator, tumalon ito mula sa bus at ginamit ang shoulder cannon nito para buksan ang gate ng paaralan. Pumasok ito, na-corner si Quinn at ang kanyang grupo, nang makitang determinado ang Predator na bawiin ang mga kagamitan nito, ngunit wala na silang daanan palabas. Hiniling ni Quinn sa kanyang anak na ibigay ang gauntlet, ngunit inalis ng kanyang anak ang controller ng spaceship sa halip, alam na ito ang mahalagang bagay. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang napakalaking figura sa labas ng gusali, at nakaramdam sila ng matinding takot. Biglang sumulpot ang Predator mula sa likuran, inipit si Quinn sa isang bintana. Upang iligtas ang kanyang buhay, ibinigay ni Quinn ang controller. Nang kinuha ng Predator ang controller, isang malaking kamay ang humawak dito at malakas na itinapon sa lupa. Ang naghagis ay ang umunlad na Ultimate Predator.
Ang higanteng predator na ito ay nakatayo sa taas na mahigit 3 metro, na may kakayahang makipaglaban sa Alien Queen. Hindi lamang siya matangkad at makapangyarihan, ngunit wala rin siyang mga depekto sa physiological at perpektong nakakakita ng walang maskara. Hiniling niyang malaman kung nasaan ang super weapon mula sa spaceship, tumugon ang Rogue Predator ng isang putok mula sa kanyang shoulder cannon. Malinaw na mas gugustuhin ng Rogue Predator na mamatay kaysa isuko ang artifact. Kaya nagsimula silang maglaban. Sinamantala ni Queen at ng kanyang grupo ang pagkakataon na pumasok sa isang sasakyan at tumakas. Ang Rogue Predator ay binugbog at itinapon sa paligid ng Ultimate Predator, sa kalaunan ay malubhang nasugatan at hindi na makatayo. Pagkatapos ay tinanggal ng Ultimate Predator ang kanyang maskara at marahas na sinuntok ang kanyang ulo, na nagpasabog dito. Siya ang Ultimate War Machine. Habang umaalis si Queen at ang kanyang grupo, hindi sila pinansin ng Ultimate Predator, dahil ang layunin niya ay mahanap ang stasis pod sa ship ng Tridor. Pagkatapos panoorin silang makatakas, ang Ultimate Predator ay nag-activate ng isang cosmic video link, upang iulat sa home planet na ang Tridor ay pinatay niya at sinusubaybayan niya ang ninakaw na item. Tumugon ang Elder, nagtatanong kung may nakita siyang mga tao na may superior genes. Kung gayon, dapat silang ibalik. Sa sandaling iyon, dumating ang militar sa pinangyarihan, na nagudyok sa Ultimate Predator na magbalabal at umalis. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao mula sa Alien Research Facility sa bahay ni Queen at kinuha ang kontrol sa kanyang asawa. Tumawag si Queen sa bahay ng sandaling iyon, at sumagot ang kanyang asawa, na sinasabi sa kanya na huwag nang bumalik. Sa bodega, tiningnan ni Williams ang katawan ng Rogue Predator at nahulaan ang koneksyon ng dalawa. Ang namatay ay isang planetaryong Tridor, at ang humahabol sa kanya ay isang alien na pulis. Ang kanyang pangunahing misyon ay hanapin ang nawawalang spaceship, na nagpapahiwatig na may mahalagang bagay na nakasakay. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe ang isa sa kanyang mga nasasakupan, na nagpapatunay na mula sa asawa ni Queen ay na-unlock ng kanyang anak ang alien device. Nang marinig ito, inutusan ni Williams ang isang agarang paghahanap para sa batang lalaki, sa paniniwalang maakay niya sila sa spaceship. Natuklasan din nila na ang Predator Armor ay produkto ng teknolohiya ng Super Predator. Ninakaw ng Rogue Predator ang armor mula sa pangkat ng Ultimate Predator at tumakas sa Earth. Kung makuha ng mga tao ang teknolohiyang ito, mapapahusay nito ng malaki ang kanilang mga kakayahan, na maglalagay ng banta sa lahi ng Predator. Kaya ang Ultimate Predator ay ipinadala upang tugisin ang Rogue. Sa kasamaang palad, nakialam ang mga tao, pinigilan ang Rogue Predator na isuot ang sandata at labanan ang Ultimate Predator. Ang grupo, na nakatakas sa tamang oras, ay dumating sa isang sakahan kung saan si Cassie ay nakagawa ng isang bagong pagtuklas sa sasakyan. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa vial ng Predator Cerebrospinal Fluid, na kinuha niya mula sa base, natuklasan niya ang isang nakakagulat na lihim tungkol sa Predator species. Sinabi nito kay Queen na lumalabas na ang mga Predators ay naglakbay sa iba't ibang mga kalawakan, sa paghahanap ng malalakas na mandirigma. Manghuhuli at papatayin nila ang pinakamalakas o pinakamatalino at mapanganib na species sa mga planetang iyon. Kinuha ang kanilang spinal fluid, nakolekta nila ang mga katangian ng kaligtasan at mga gene ng pinakamalakas na species, at ginamit ang mga ito upang i-hybrid at i-upgrade ang kanilang mga sarili. Ang Ultimate Predator ay isang hybrid na produkto ng maraming ganoong malalakas na gene. Binanggit din ni Cassie si Rory, na sa kabila ng kanyang pagiging autism, siya ay isang henyo. Kaya nang na-activate ang spaceship controller sa Predator Gauntlet, itinuring ito ni Rory na parang isang game console. Maaaring ito na ang susunod na yugto sa kadena ng ebolusyon. Sa sandaling ito, sinundan sila ng Predator Hound na may kapansanan sa pag-iisip na kanilang nasugatan sa bukid. Dahil sa takot, lahat ay naghanda sa pagbaril, ngunit pinigilan sila ng isang tao. Iminungkahi ni Cassie na panatilihin ito para sa pananaliksik. Inakala nila na ayos na ang sitwasyon, ngunit biglang lumitaw ang isang helicopter sa kalangitan, patungo sa kanilang direksyon. Napagtanto na sila ay nalantad, agad na sinabi ni Queen sa lahat na magtago, na iwan ang dalawang tao upang mahanap ng helicopter. Gumamit si Cassie ng mga granada para akitin ang Predator Hound, at hindi nagtagal ay may dumaong na helicopter sa harap nila. Bumaba si Williams, na sinamahan ng malaking bilang ng mga opisyal ng SWAT. Naroon din siya para agawin ang controller ng spaceship. Puwersahan niyang pinasuko ang mga ito at saka isiniwalat ang katotohanan. Nung unang dumating ang Predator sa Earth, ito ay isang mapagtimpi na planeta na mayaman sa mga halaman, at wala silang lihim na motibo. Sa nakalipas na mga taon, naging mas madalas ang mga pagbisita ng Predator, at kalaunan ay natuklasan ng mga tao ang kanilang layunin.
Habang tumitindi ang pag-init ng mundo, malapit na maging hindi matirahan ang Earth para sa mga tao. Ang mga super predators ay naglalayong kolektahin ang pinakamahusay na mga gene ng tao, bago ang sangkatauhan ay mawala. Makakatulong ito sa kanila na mas mahusay na umangkop sa kapaligiran ng Earth nang sila ang pumalit, dahil ang planetang tahanan ng mga predators ay malupit at mainit din. Ang kanilang bulkan na kapaligiran, na puno ng lava at mga nakakalason na gas, ay parang spa sa kanila. Pinili ng mga mandaragit ang mga planeta na may ganitong mga kondisyon upang itayo ang kanilang mga lungsod, na nagpapahiwatig na ang Earth ay isa sa kanilang mga piniling planeta. Inihayag din ni Williams na ang Rogue Predator ay may mas malaking spaceship na bumagsak sa isang lugar, at ang nakita ni Quinn ay ang escape pod. Kailangan nilang mahanap ang nag-crash na alien ship bago ang Ultimate Predator, dahil maaaring i-unlock at gamitin ni Rory ang controller ng spaceship. Dapat alam niya ang lokasyon ng ship. Pagkatapos ay pinilit siya ni Williams na manguna sa spaceship at inutusan ang kanyang mga tauhan na ayusin ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling nakalaya si Quinn at napatay ang dalawang gwardya. Samantala, papatayin na sana ng isa pang gwardya si Casey nang bumalik ang Predator Hound, na dati nang naakit ni Casey gamit ang mga granada. Nagpaputok ang takot na gwardya, at iniluwa ng Predator Hound ang granada na nakuha nito. Habang nahuli ang gwardya, nabadtrip siya ni Casey at pinalo siya ng malakas ng upuan. Pagkatapos ay hinatak ni Casey ang pin sa granada at pinasok ito sa damit ng gwardya bago mabilis na tumalon pababa. Isang pagsabog ang nangyari, at ang gwardya ay sumabog sa pira-piraso. Nakatakas rin ang ibang mga teammates, at nalampasan ni Quinn ang maliit na metal sphere na kanyang nilamon kanina. Ang dalawang umalis kanina ay nakakuha ng helicopter. Agad na sumakay ang lahat sa helicopter at sinundan ang Predator Hound. Ang pagsubaybay ni Williams na ginagabayan ni Rory, ay agad na natagpuan ang bumagsak na spaceship sa malalim na kagubatan. Upang maunawaan ang wika ng Predator, ang koponan ay nag-set up ng isang language decoder na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Naghahanda na silang pumasok sa spaceship nang dumating si Quinn at ang kanyang team. Namangha na walang kahirap-hirap na na-unlock ni Rory ang password ng alien ship. Sa loob ng ship, tuwang-tuwa si Williams nang makita ang high-tech na alien vessel. Ang stasis pod sa kanyang harapan ay magiging pag-aari na ng kanyang organisasyon. Masiglang inutusan ni Williams ang kanyang mga tauhan na mag-download ng data mula sa spaceship. Lingid sa kanyang kaalaman, ginamit ni Quinn ang invisibility function ng metal sphere para pumuslit sa ship, mabilis na tinapos ang mga bantay at hinuli si Williams bilang hostage. Samantala, ang mga kasamahan ni Quinn, na nakatago sa labas ng ship, ay madaling humarap sa mga nasa labas na gwardya. Pagkatapos ay lumabas si Quinn sa ship kasama si Williams bilang isang hostage, para lamang mapalibutan ng maraming subordinate ni Williams. Isang standoff ang nangyari, at sa parehong oras, ang Ultimate Predator ay dumating sa bahay ni Quinn, naglunsad ng pag-atake ng walang salita. Ang mga tao ay walang pagkakataon na lumaban at sila ay walang awa na pinatay. Pagkatapos ay pumasok ang Ultimate Predator sa silid ni Rory, gamit ang isang mapa na iginuhit ni Rory, natagpuan ang lokasyon ng bumagsak na ship. Upang pigilan ang mga tao na kunin ang artifact sa loob ng spaceship, ang Ultimate Predator ay pumunta sa lugar ng pag-crash. Ang sniper na nakaposisyon sa isang mataas na lugar, ang unang inatake. Bago mamatay, nagpaputok siya ng flare sa langit. Nakuha ng flare ang atensyon ng lahat, at sa sandali ng pagkagambala, humawala si Williams sa kontrol ni Quinn. Isang matinding labanan ang sumiklab, na nagdulot ng kaguluhan sa eksena. Pinunasan ni Quinn ang invisible metal sphere at ibinigay ito sa kanyang anak. Ilang sandali matapos magsimula ang labanan, napansin nila ang hindi nakikitang Ultimate Predator. Agad nagpaputok ang mga sundalo. Sa galit, ang Ultimate Predator ay lumukso pababa sa kanyang lugar. Sandamukal na bala ang tumama sa kanya, ngunit hindi ito epektibo gaya ng isang kilati. Habang ang kanyang lakas at mga depensa ay lumago sa sukdulan, ang mga sundalo ay tulad ng mga tupa na tinapos sa harap niya. Sa takot, lahat ay nagtago at tumigil sa pagbaril, halos hindi na makahinga. Sa kabutihang palad, ang Ultimate Predator ay tumigil sa kanyang pagpatay at pumasok sa ship, na nag-activate ng gawa ng tao na makina sa pagsasalin upang ihatid ang kanyang mga intensyon. Pagkatapos magsalita, nagsimula ang countdown sa screen. Napagtanto na nilayo ng Ultimate Predator na manghuli sa kanila, nagpasya sina Quinn at Williams na pansamantalang magsanim puwersa. Iminungkahi ng mga nasasakupan ni Williams na maghiwalay, ngunit alam ni Williams na haantong lamang ito sa mas mabilis na pagkamatay. Ang lahat ng mga sistem ng sasakyan ay sinasabotahe ng Ultimate Predator, na ginawa itong hindi na magagamit.
Nagmamadaling inilagay ni Williams ang helmet at gauntlet ng Predator sa isang bag, at kasama ang iba pa, tumakas sa kailaliman ng kagubatan. Ang Ultimate Predator ay nagtanim ng mga bomba sa spaceship, na nagbabalak na sirain ito at pigilan ang mga tao na makakuha ng teknolohiya ng Predator. Nang umabot sa 0 ang countdown, pinasabog ng Ultimate Predator ang mga bomba, sinira ang spaceship, at matagumpay na natapos ang kanyang misyon. Ito na ngayon ang kanyang personal na oras para sa kasiyahan. Sa daan, isang miyembro ng koponan ang nakarinig ng ingay at inihagis ang smart disk ng Predator sa pinanggalingan. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng kakayahan upang saluhin ito, hindi niya sinasadyang naputol ang sariling kamay. Sumisigaw sa sakit, sumigaw siya habang si Williams, na nag-aalala tungkol sa pag-alerto sa Ultimate Predator, ay binaril siya upang patahimikin ng tuluyan. Sa sumunod na segundo, sinimulan ng Ultimate Predator ang kanyang pangangaso, kinagat ang ulo ng isa sa mga subordinate ni Williams. Ang grupo ay nagmamadaling nagpaputok, ngunit ang tusong Ultimate Predator ay nagbalabal at nagtago. Sa kanyang thermal vision, malinaw na nakikita ng Ultimate Predator ang posisyon ng lahat. Nagpaputok ng baril si Williams bago sila nagpatuloy sa pagtakas sa mas malalim na kagubatan. Mas gusto ng Ultimate Predator ang pangangaso ng tumatakas na biktima, ngunit napagtanto ng grupo na hindi solusyon ang pagtakbo, kaya nag-set up sila ng mga bitag gamit ang gas at nagtago, naghihintay sa pag-ambush. Gayunpaman, nakalimutan nilang ang gubat ay ang lugar ng pangangaso ng Predator. Isang malas na miyembro ang hindi nakapagtago ng mabuti at mabilis na nakita ng Ultimate Predator sa pamamagitan ng thermal imaging. Itinaas niya ang kanyang braso at nagpaputok ng wrist blade, na agad na pinatay ang target. Nang makita ito, nagsimula ang lahat ng pagbaril, ngunit hindi ito epektibo laban sa Ultimate Predator. Pinutukan ng Ultimate Predator si Casey, na nagtatago sa likod ng tuod ng puno, at nagpaputok ng plasma shot, sinira ang tuod at pagkatapos ay naglunsad ng isa pang talim. Nagmamadaling ginamit ni Casey ang maskara ng Predator para harangin, at sa kanyang pagtataka, ang sistema ng depensa ng maskara ay nag-activate sa pag-atake. Ang Ultimate Predator ay tinamaan ng isang plasma shot, nahulog sa bitag na itinakda ni Quinn at ng iba pa. Ang spear trap ay naglabas ng gas na nag-apoy at sumunog sa Ultimate Predator. Binaril siya ng grupo, ngunit hindi pa rin ito nagdulot ng anumang malaking pinsala. Sa sandaling iyon, naglabas ng kutsilyo ang isang teammate at sinunggaban ang Ultimate Predator sa sobrang galit. Sa kabila ng pagiging hindi epektibo ng mga bala, ang kutsilyo ay naging sanhi ng pagdugo ng Ultimate Predator ng fluorescent na dugo. Ang kasamahan sa koponan ay patuloy sa pagsaksak, hanggang sa ang Ultimate Predator na galit ay itinapon siya sa hangin. Siya ay binato sa pamamagitan ng matutulis na mga sanga ng puno, at si Casey ay sumigaw para kay Williams na magpaputok ng kanyang kanyan sa balikat. Si Williams ay hindi sinasadyang pumutok sa kanyang sariling ulo, at isang sundalo na galit ay nagpaputok ng isang grenade launcher sa Ultimate Predator, ngunit tinamaan lang ito sa tiyan ng lumilipad na talim ng Predator. Ang Ultimate Predator ay nahulog din sa ilog, at ang dalawang malubhang na sugatan na lalaki, na napagtanto na hindi sila mabubuhay, bawat isa ay naglabas ng baril upang wakasan ang paghihirap ng isa't isa. Sa isang iglap, nawala ang karamihan sa koponan habang naghahanda ang mga natitirang miyembro na umatras. Muling lumitaw ang Ultimate Predator, na humarang sa kanilang landas. Nang makitang papalapit na ang Ultimate Predator, humakbang si Quinn, inialay ang sarili kapalit ng buhay ng iba. Sa kanyang pagtataka, hinawakan siya ng Ultimate Predator, bumulong ng ilang salita, at itinapon siya sa isang tabi. Pinaputukan ni Casey ang Predator ngunit bumagsak din ito sa lupa. Ang Ultimate Predator ay dumiretso patungo kay Rory, inihayag na ang pinakamalakas na tao na binanggit niya ay hindi si Quinn kundi ang kanyang anak na si Rory. Dahil sa kanyang genius-level intelligence at evolved genes, inilagay ng Ultimate Predator si Rory sa stasis pod at sinimulan ng spaceship na umalis sa Earth. Habang papaalis na ang ship, walang pagdadalawang isip na tumalon si Quinn. Sumunod ay tumalon din ang isang sundalo at isa pang kasamahan sa ship, bulag na pinaputukan ito sa pagtatangkang ibagsak ang ship. Gayunpaman, ang spaceship ay masyadong malakas. Nagpaputok si Casey ng grenade launcher sa makina ng ship, dahilan upang mawalan ng balanse ang spaceship. Pagkatapos ng paglipad na naging sanhi ng halos madulas ang tatlo, napilitan silang kumapit ng mahigpit sa mga siwang ng ship. Sa pag-akyat ng spaceship, ginamit ng Ultimate Predator ang kalasag ng barko. Gumamit si Rory ng telepono para ipaalam sa kanyang ama, at agad na inalert ni Quinn ang iba. Mabilis na binalot ng kalasag ang ship, at sinamantala ni Quinn ang sandali upang makapasok sa ilalim ng kalasag.
Ang isang kasamahan sa koponan ay tumalon papunta sa kalasag, ngunit ang sundalo ay hindi nakayuko sa oras, nawala ang kanyang mga binti at dumulas sa ship. Nang makitang tumataas ang ship, napagtanto ng teammate na pareho silang mamamatay at nagpasyang isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa makina. Nabigo ang makina, at agad na bumaba ang takbo ng barko. Sinamantala ni Queen ang rebound ng kalasag ng barko para dumausdes sa pasukan, matagumpay na nakapasok sa loob ng spaceship. Nang makita ang Ultimate Predator, nagsimula siyang bumaril. Tumugon ang Ultimate Predator sa pamamagitan ng pagbaril ng lubid para ibitin si Queen sa kisame ng spaceship. Gayunpaman, dahil ang ship ay malapit nang mawalan ng kontrol at bumagsak, ang Ultimate Predator ay walang pagpipilian kundi palayain si Queen at bumalik upang kontrolin ang spaceship. Nagawa ni Queen na makawala sa pamamagitan ng pagbaril sa steel panel mula sa kisame. Sa sandaling ito, ang ship ay mabilis na bumubulusok, at si Queen ay itinapon palabas ng ship dahil sa kaguluhan. Sa kabutihang palad, sa panahon ng kanyang pagkahulog, ang panel ng bakal at ang lubid ay sumabit sa isang sanga ng puno, na nagbigay ng sapat na dahilan upang maiwasan ang kanyang kamatayan. Bumagsak ang nasirang ship at nakatakas si Rory mula sa stasis pod, at ang galit na Ultimate Predator sa paglabas ng barko ay agad na hinanap si Queen para sa paghihiganti. Nang makita ang kanyang target, naglunsad siya ng isang pag-atake. Mabilis na kumilos si Queen sa galit na Ultimate Predator, ngunit nagawa ni Queen na mabaril ang isa sa kanyang mga pangil. Dahil sa galit, diretsyong nilapitan ng Ultimate Predator si Queen, imbes na putulin ang ulo ni Queen ay muli niya itong itinabi. Sa sandaling iyon, lumitaw si Casey, na nakabalabal sa invisibility, na tumalon sa ulo ng Ultimate Predator at nagpaputok ng mga bala sa kanyang utak. Nagdulot ito ng matinding sakit sa Ultimate Predator. Sinamantala ni Queen ang pagkakataong pabagsakin siya, habang si Rory na pumasok sa loob ng ship ay inactivate ang kalasag. Tinamaan ni Queen ang isa sa mga braso ng Predator. Sa galit, sinubukan ng Ultimate Predator na gamitin ang kanyang kanyan para patayin si Queen, ngunit huli na. Inihagis ni Casey ang bomba kay Queen nang magpapaputok na ang Ultimate Predator ng kanyang kanyan. Mabilis na kinuha ni Queen ang naputol na braso ng Ultimate Predator, ikinabit ang bomba dito, at binaril ito patungo sa mga binti ng Predator. Ang Ultimate Predator na malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, ay tuluyan ng tinapos ni Queen. Sa kabila ng kanyang kakilakilabot na lakas, ang Ultimate Predator ay tuluyan ng namatay. Ang isang nilalang na ganoon kataas ang husay sa pakikipaglaban ay natalo ng mga tao. Maaari niyang gawin ang one-punch kills, ngunit hindi niya kayang saktan si Queen. Kasunod ng mga kaganapang ito, si Queen ay na-promote, at si Rory ay itinalaga sa Alien Research Facility. Nang maglaon, na-decode ni Rory ang ship, natuklasan na ang sandata sa loob ay pinangalan ng anti-predator armor. Gamit ang artifact na ito, mas magiging handa ang sangkatauhan upang mahawakan ang mga pagsalakay ng predator sa hinaharap, na iniiwasan ang kasalukuyang kalagayan ng kawalan ng kakayahan. Sa yugtong ito ng seryeng Predator, natapos ng Predator ang ebolusyon nito sa pamamagitan ng kamalayan sa sarili. Sa pagkuha ng pinakahuling sandata na ito, umunlad din ang sangkatauhan sa mga tuntunin ng kagamitan. Nagtatakda ito ng yugto para sa isang susunod na pangyayari, na itatampok ang alien. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.